Tito, unang kabanata. Si Pablo na alipin ng Diyos at apostol ni Hesukristo ayon sa pananampalataya ng mga hinirang ng Diyos at sa pagkaalam ng katotohanan na ayon sa kabanalan, sa pag-asa sa buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos na di makapagsisinungaling buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Ngunit sa kanyang mga panahon ay ipinahayag ang kanyang salita sa pangangaral na sa akin ay ipinagkatiwala ayon sa utos ng Diyos na ating tagapagligtas. Kay Tito na aking tunay na anak ayon sa pananampalataya ng lahat, biyaya at kapayapaan nawang mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na tagapagligtas natin. Dahil dito'y iniwan kita sa Kreta upang husayin mo ang mga bagay na nagkukulang at maghalal ng mga matanda sa bawat bayan na gaya ng ipinagbilin ko sa iyo. Kung ang sino man ay walang kapintasan, asawa ng isang babae lamang, na may mga anak na nagsisisampalataya, na hindi maisusumbong sa pangliligalig o suwail, sapagkat dapat na ang obispo ay walang kapintasan, palibhasa siya'y katiwala ng Diyos, hindi mapagsariling kalooban, hindi magagalitin, hindi manggugulo, hindi palaaway, hindi masakim sa mahalay na kapakinabangan, kundi mapagpatuloy, maibigin sa mabuti, mahinahon ang pag-iisip, matuwid, banal, mapagpigil, na nananangan sa tapat na salita na ayon sa turo, upang umaral ng magaling na aral at papaniwalain ang nagsisisalangsang, sapagkat may maraming mga suwail na mapagsalita ng walang kabuluhan at mga magdaraya, lalong-lalo na yaong mga sa pagtutuli, na ang kanilang mga bibig ay nararapat matikom, mga taong nagsisipanggulo sa buong mga sangbahayan, na nangagtuturo ng mga bagay na di nararapat, dahil sa mahalay na kapakinabangan. Sinabi ng isa sa kanila rin, ng isang propetang sarili nila, ang mga taga-Kreta kailanpaman ay mga sinungaling, masasamang hayop, matatakaw na mga tamad. Ang patutuong ito ay tunay, dahil dito'y sawayin mong may kabagsikan sila, upang mga pakagaling sa pananampalataya, na huwag mga kinig sa mga katha ng mga Hudyo, at sa mga utos ng mga tao na nangagsisisinsay sa katotohanan. Sa malinis, ang lahat ng mga bagay ay malinis. Datapwat sa nangahawa at di nagsisisampalataya ay walang anumang malinis, kundi pati ng kanilang pag-iisip at kanilang budhi ay pawang nanghawa. Sila'y nangagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos, ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa, palibhasa'y mga malulupit at mga masuwayin at mga itinakwil sa bawat gawang mabuti. Ikalawang kabanata. Ngunit magsalita ka ng mga bagay na nauukol sa aral na magaling, na ang matatandang lalaki ay maging mapagpigil, mahusay, mahinahon ang pag-iisip, magagaling sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis, na gayon din ang matatandang babae ay maging magalang sa kanilang kilos, hindi palabintangin, ni paalipin man sa maraming alak, mga guro ng kabutihan, upang kanilang maturuan ang mga babaeng may kabataan na magsiibig sa kani-kanyang asawa, magsiibig sa kanilang mga anak, mangagpakahinahon, mangagpakalinis, mangagpakasipag sa bahay, magagandang loob, pasakop sa kanya-kanyang asawa, upang huwag lapastanganin ang salita ng Diyos. Iaral mo rin naman sa mga bagong tao na sila'y mangagpakahinahon ng pag-iisip. Sa lahat ng mga bagay ay magpakilala kang ikaw ay isang uliran sa mabubuting gawa, at sa iyong aral ay pakilala mo ang walang kamalian ang kahusayan. Pangungusap na magaling na di mahahatulan, upang sila na nasa kabilang panig ay mahiya, nang walang anumang masamang masabi tungkol sa atin. Iaral mo sa mga alipin na sila'y pasakop sa kani-kanyang Panginoon, at kanilang kalugdan sa lahat ng mga bagay, at huwag mga masagutin, huwag mangagdaya, kundi mangagpakita ng buong buting pagtatapat, upang pamutihan sa lahat ng mga bagay ang aral ng Diyos na ating tagapagligtas. Sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao, na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanglibutan ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil at matuwid
at banal sa panahong kasalukuyan ng sanglibutang ito. Nahintayin yaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo, na siyang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin, upang tayo'y matubos niya sa lahat ng mga kasamaan, at malinis niya sa kanyang sarili ang bayang masikap sa mabubuting gawa, upang maging kanyang sariling pag-aari. Ang mga bagay na ito ay iyong salitain at iaral at isaway ng buong kapangyarihan. Sino man ay huwag humamak sa iyo. Ikatlong kabanata. Ipaalala mo sa kanilang pasakop sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, na mga masunurin, na humanda sa bawat gawang mabuti, na huwag magsalita ng masama tungkol sa kanino man, na huwag makipagtalo, kundi mapakahinhin at magpakahinahon sa lahat ng mga tao. Sapagkat tayo rin naman ng unang panahon ay mga mangmang, mga suwail, mga nadaya, na nagsisipaglingkod sa sari-saring masamang pita at kalayawan, na nangamumuhay sa masasamang akala at kapanaghilyan, mga napupuot at tayo'y nangagkakapuutan. Ngunit nang mahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na ating tagapagligtas at ang kanyang pag-ibig sa tao, na hindi dahil sa mga gawa sa katuwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo, na kanyang ibinuhos ng sagana sa atin sa pamamagitan ni Hesukristo na ating tagapagligtas, upang sa pagkaaring ganap sa atin sa pamamagitan ng kanyang biyaya ay maging tagapagmana tayo ayon sa pag-asa sa buhay na walang hanggan. Tapat ang pasabi at tungkol sa mga bagay na ito ay ninanasa kong patotohanan mong may pagkakatiwala, upang ang mga nagsisipanampalataya sa Diyos ay maging maingat na papanatilihin ang mabubuting gawa. Ang mga bagay na ito ay pawang mabubuti at mapapakinabangan ng mga tao. Ngunit ilagan mo ang mga hangal na usapan, at ang mga pagsasalaysay ng lahi, at ang mga pagtatalo, at pagtataltalan tungkol sa kautusan, sapagkat ang mga ito ay di pinakikinabangan at walang kabuluhan. Ang taong may maling pananampalataya, pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway ay itakwil mo. Yamang nalalaman mo na ang gayon ay napahamak at nagkakasala at siya'y hinahatulan ng kanyang sarili. Pagkasusuguin ko sa iyo si Artemas o si Tikiko, ay magsikap kang pumarini sa akin sa Nicopolis, sapagkat pinasyahan kong doon matira sa Tagginaw. Suguin mong may sikap si Zenas na tagapagtanggol ng kautusan at si Apolos sa kanilang paglalakbay, upang sila'y huwag kulangin ng anuman. At pag-aralan din naman ng ating mga tao na manatili sa mabubuting gawa sa kagamitang kailangan, upang huwag mawalan ng bunga. Binabati ka ng lahat ng mga kasama ko. Batiin mo ang mga nagsisiibig sa atin sa pananampalataya. Biyaya ang sumainyo nawang lahat.